Dumaranas ng matinding depresyon umano ang anak ng DPWH contractor na si Claudine Ko dahil sa mga ginagawang pambatikos umano sa kanya ng publiko, lalong-lalo na ng mga taxpayer ng bansa. Ayon sa kampo ni Claudine, wala naman umanong kinalaman si Claudine Ko sa mga ibinibintang sa kanya. Hindi daw deserve ni Claudine ang mabatikos dahil may mabuting puso umano ito. Dagdag pa ng malapit kay Claudine ay hindi umano mula sa tax ng bayan ang ginagamit nito sa kanyang lavish lifestyle. Napaka-hardworking daw ni Claudine para ibintang sa kanya na ang nilulustay nitong pera ay mula sa kaba ng bayan. Guys, please, let's spare Claudine. She doesn't know nor is she involved in the ghost project. She's innocent and such a beautiful soul to be dragged into this issue. We get it. Galit kayo kasi akala nyo tax money yung winawaldas niya. But no, she's a hard-working girl and I know that. Right now, Claudine is already suffering from anxiety and depression. Ngunit tila kabaliktaran ang sinasabi ng malapit kay Claudine dahil spotted ang magkapatid na Ko sa UK habang sinasalanta ng baha ang Pilipinas. Nasa ibang bansa naman ang mga ito na tila bang walang problema o issue kaugnay sa ghost project na pinondohan ng mga mamayang Pilipino mula sa kanilang tax. Sa gitna naman ng issue ng ghost project, nanindigan si DPWH Secretary Manuel Bunuan na wala siyang planong mag-resign dahil para sa kanya ay hindi umano ito ang tamang oras para magbitiw siya sa pwesto. Dagdag pa ni Bunuan ay handa umano siyang akuin ang issue kaugnay sa ghost project. Kumusta na po kayo? Alam ko po, hindi masyadong maganda ang ating naging karanasan sa sunod-sunod na kalamidad na dulot ng pagbaha sa maraming lugar, lalong na po sa Metro Manila. Ramdam ko po ang hirap ng marami sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha. Tapos biglang nagkaroon pa itong issue ng mga substandard flood control projects. Hindi na po katanggap-tanggap ang substandard na paggawa. Dinagdagan po ng mga nababalitaang guni-guni ghost projects. Ang ating presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., ang nakakita sa mga ganitong ghost projects sa kanyang personal na pagbisita sa mga kinalalagyan ng mga proyektong ito. Nakakasikip po ito ng dibdib at napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at distrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko accountability. Pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Hindi tayo papayag na lapastanganin ang sinumang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pundo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga babayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Sa katunayan, may mga ilang aksyon na tayong ginawa para matugunan ang iba't ibang issue. Kagaya ng una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng Section Chiefs. Pangatlo, pag-reassign po sa Regional Director ng
ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng preventive suspension sa District Engineer ng Batangas First District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista. Panglima, pag-reassign sa regional office ng mga assistant district engineer at lahat ng mga section chiefs ng Batangas First District Engineering Office. At pang-anim, tuloy-tuloy po ang pag-validate kung nandiyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6, 7, and 8 sa mga isinubmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron ng sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda-dudang proyekto sa Bulacan First District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato. Angat po nating lahat ang kalutasan ng problema ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas na ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay ng mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Maaari po kayong magpadala ng mensahe at informasyon sa hotline 16502 o mag-email sa citizens_feedback@dpwh.gov.ph. Bayan po natin ito. Magtulong-tulong po tayo. Maraming salamat.